Simula nga po nang pumasok ang Atlanta Hawks sa Eastern Conference Playoffs ng nagdaang 2021 NBA season, hindi na nga naging maganda ang mga sumunod na nangyari, gayong parati na lamang nga silang nangungulelat sa Eastern Conference. At ang masakit pa nga po dito, maging ang kanilang franchise superstar na si Trae Young, questionable na ang future sa team since hindi man nga po niya nabubuhat papunta sa panalo ang kanilang team sa kanilang nakalipas na laban, kahit man malalaking numero na ang naitatala nito. Kaya hindi na rin naman nakapagtataka kung bakit kinukonsidera ng Atlanta Hawks na i-offer siya sa ibang koponan ng nagdaang trade deadline since gusto nga po nilang magkaroon ng malaking pagbabago. Sa ngayon, ayaw pa rin naman nga po ni Trae Young na umalis sa Hawks, gayong gusto nga niya dito na magkampiyon, ngunit kahit wala rin naman ditong magagawa ang mismong front office na magdesisyon sa pag-trade sa kanya. At kung sakasakali mang mangyari talaga ang kanyang trade, mas gusto nga po nitong mapapunta sa isang team na mas mapapakinabangan at mas makakapagbigay siya ng mas malaking oportunidad na magkampiyon, kagaya na lamang ng San Antonio Spurs kasama si Victor Wembanyama. Samantala, kagaya nga po ng inilabas na balita, hindi pa rin naman talaga nawawala ng problema ang Los Angeles Lakers sa kanilang mga players matapos magtamo muli ng injury si Anthony Davis sa kanyang balikat sa kanilang pagkapanalo laban sa Milwaukee Bucks. Kaya dahil dyan, malaki ang posibilidad na mawala ito sa kanilang susunod na game ang kanilang dalawang superstar na sina Davis at LeBron. Pero hindi rin naman nga ito dapat ipag-alala ng mga fans, gayong patuloy na rin naman nga po ang pag-init ng shooting ng kanilang third superstar na si D'Angelo Russell na kasalukuyang kinakatakutan kapag mainit ang 3-point shooting. Maging si Giannis Antetokounmpo aminado sa kanyang post-game interview na dapat nga po na mas pinisikal nila ang kanilang depensa kay D'Angelo sa kanilang naging laro, gayong eto lang naman ang nag-iisang paraan upang mapigilan at mapahinto ang mainit na 3 points nito. Yes mga idol, pinaalala nga po niya sa buong NBA na bukod kina LeBron at Davis, kailangan rin naman nga po nilang bantayan ng maigi si D'Angelo kapag nakakalaban nila ang Lakers, gayong once nga na magkamali sila dito, sigurado nga po na tatalunin sila at mag-iinit na naman ang shooting nito sa 3-point line. Samantala, dito naman, para nga po sa mga hindi dyan nakakaalam, 5 linggo na lamang nga po ang natitira bago magtapos ang regular season sa darating na April 15. Gayong sa pagsapit nga po ng 17, dito na nga magsisimula ang pinaka-inaabangang lahat na play-in tournament kung saan maglalaban nga po ang top 7 hanggang top 10 ng Eastern at Western Conference para makuha ang ikapito at ikawalong pwesto sa playoffs. At dahil nga papalapit na ang pagtatapos ng season, unti-unti na rin naman nga pong inaanunsyo ng liga ang mga kupunan na eliminated na nga sa contention, kung saan sinimulan nga ito ng parehong worst team ng Eastern at West na Washington Wizards na meron lamang record 10 wins at San Antonio Spurs na meron lamang 13 wins. Kaya dahil nga sa maaga nilang pagkakatanggal, inaasahan na nga po na mag-focus na ang kanilang team sa darating na 2024 NBA Draft at sa pagpapa-improve ng kanilang lineup sa off-season sa pagkuha ng ilang mga magagaling na player sa free agency o di kaya sa trade market. So yun lamang mga idol. Once again, this is your J-Zone TV. Don't forget to subscribe at syempre pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Thanks for watching. Hopefully, nag-enjoy kayo ngayon.